Who is your hero and why? Si Lord po. Kasi po is once na nagkaroon ng relasyon sa Panginoon is hindi ko po niya papabayaan. At naniniwala po kasi ako na pag inuna niya si Lord, hindi ka niya po iuhuli. Thank you. My question is, who is your hero and why? My hero? Ano po, yung aking pong tatay. Kasi po, binibigyan niya rin kasi po ako ng courage na pumunta po sa church and about po sa pagtulong sa gawain bahay tsaka yung pagka-sharing po kasi sa nasasabayan niya po ako. Then, tsaka po mahal na mahal ko po kasi tatay ko. Yun lang. Thank you. So one question is, who is your hero and why? For me, kung in this world, my hero is my family and especially my brother. Kasi yung kuya ko, hindi man kami ganun ka-close, but all his efforts, lahat ng paghihirap niya, lahat ng pagod, lahat ng sacrifices is ginawa niya to help us and to help my family, syempre. And naging hero ko si kuya kasi in times na kailangan ko siya, kailangan ko na makikinig, kailangan ko ng maasahan, he is always there for me. And lagi kong iniisip na kung ano bang matutulong ko kay kuya. And ang sabi niya sa akin is, I don't need to give back what he gave, but ang kailangan ko lang ibigay is kailangan ko mag-aral ng mabuti. Kailangan ko magsumikap sa buhay. Kasi in the future, ako din yung magiging hero or ako din yung susuporta sa family namin. Kasi si kuya is sa una, hindi niya ibibigay kung ano yung hinihingi mo. But gusto niya is paghirapan mo. Paghirapan mong makuha yung ibibigay niya. Kasi he know na kaya namin. And he is just challenging our he is testing kung kaya ba naming maghintay, kung kaya ba namin pray for this. And si kuya is hindi man kami ganun ka-close like katulad ng ibang mga magkakapatid, but yung tiwala, yung paghanga ko is mataas, sobrang taas ng tiwala at paghanga ko kay kuya ko kasi he is my inspiration. Kasi in times ng pangangailangan ng problema, dati si kuya is siya yung nagpo-provide para sa family namin. And lagi kong napapaisip na kung si kuya nagawa niya, bakit hindi ko kayang gawin? And lagi pumapasok sa akin, sa utak ko, na si kuya, siya yung taong tumutulong sa amin, sa family namin, even hindi siya yung panganay. But lagi siya yung tumutulong sa amin, lagi siya yung nagpo-provide sa pangangailangan namin sa school, sa bahay, sa pagkain, sa lahat ng bagay. And laging ang taas ng tingin ko sa kanya kasi si kuya, siya yung nagtuturo sa amin sa school, sa pamumuhay syempre. And kailangan natin ng may hinahangaan. But we know that lahat ng sobra is masama. But masama mag-idolize. But you will use that as encouragement. That person, you will use him as your encouragement to do what great or what is better. Kasi may mga tao tayong, ay, ang galing niya, sana ganyan din ako. But we always need to remember that lahat ng bagay is may limitations and may boundaries. Kaya kailangan, kapag may hinahangaan tayong tao is, we know our limitations. And kapag si Lord lang dapat ang hinahangaan natin at ina-idolize natin. Kasi we know na si Lord, siya dapat yung ginagaya natin. Siya yung tinutularan natin as a student, as a person, as a Christian, syempre. And siya dapat yung idol natin, idol ng lahat. Kasi alam naman natin na wala siyang ginawang masama, wala siyang ginawang pangit, wala siyang ginawang hindi kinatutuwa ng lahat. But alam natin na hindi lahat ng tao ay na-please niya. But we know as a Christian na lahat ng ginawa niya is for us, to save us. He is our hero. He saved us from sin. He saved us from death. Kaya tayong mga Kristiyano, dapat lagi nating ina-idolize si Jesus. Dapat we are doing what He did for us. Hindi naman yung magpapako sa krus, but lagi tayong sumunod, magbasa ng Bible. We need to obey our parents and we need to obey other people or elder people. Kasi alam naman natin na sila yung napagdaanan na nila. Lagi nga nila sinasabi na papunta ka pa lang, pabalik na kami. It means
napagdaanan na nila yung mga bagay na ginagawa natin. Kaya alam na nila yung mga pros and cons na mga ginagawa natin. Kaya tayo as a Christian, as a epicers, kailangan natin sumunod sa mga nakakatanda. And dapat nang ina-idolize lang natin si Jesus. Kasi we know na kapag si Jesus ang ginawa nating role model, alam natin na hindi tayo mapupunta sa kapahamakan, kundi madadala tayo into the right path, into the right way. Kaya kailangan, kapag napapanghinaan tayo ng loob, we always need to remember that God, our hero, is always there for us. He is always there to guide, to protect, and to support us, and to give everything what we need. And para sa ating mga Kristiyano, dapat hindi tayo napapanghinaan ng loob kasi alam natin na si Lord, yung hero natin na nandyan, na laging sumusuporta, laging gumagabay, and laging magpoprotekta sa atin. Kaya mga epicers, lagi niyong tatandaan na ang ina-idolize natin is hindi mga tao dito sa mundo, but ang ina-idolize dapat natin is si Lord. Kaya mga epicers, lagi niyong tatandaan na hindi natin mapiplease lahat ng tao, but ang kailangan lang natin i-please ay si Lord. Kaya lagi niyong tatandaan, read the Bible to answer all your questions. And thank you. Bye-bye.